Yan, welcome back naman sa aking YouTube channel at sa aking page, Nurture TV page, at sa aking channel, Nurture TV. So, for today's vlog ay ituturo ko naman po sa inyo yung pamamaraan sa pagtanim ng bawang. Isang bawang sa tinatawag na high value crop. Wala naman tayong malaking area at hindi naman natin alam kung okay dito sa ating lugar yung bawang. Pero susubukan natin magtanim dito sa paso. So, para pang ano lang natin, pang sarili, pang consumption natin. At the same time, ma-preserve natin yung bawang para hindi masira. Kapag mayroon tayong mga bawang na hindi nagagamit, kasi pag matagal-tagal hindi natin nagamit ay nasisira. So, before tayo magtanim, ay siyempre, maghanda tayo ng isang ito. Dapat basura to guys. Ito ay empty bottle ng mineral water or distilled water na ginagamit namin ito sa aming anak. Yung iniinom niya at pinag-ano ng gatas, timplahan. So, siyempre meron tayo nito. Ikakating lang natin dito sa sa gitna. And then next natin na step ay mag-collect tayo ng loam soil or yung garden soil na tinatawag nila. Meron tayo dito. So, ito ay magandang lupa dahil kinuha ko to doon sa inulingan. Magandang lupa to kasi carbonized na siya. Dahil nagkaroon siya ng ng process na parang na-distilled or na sterilized na siya dahil galing to sa inulingan. So wag lang masyadong maraming uling kasi magiging acidic din. Pero maganda to guys, makita naman natin itim na itim yung lupa natin. And then yung second natin dito, supposed to be rice hull yung ihalo natin, carbonized rice hull, pero wala tayong available na rice hull dito. Yung inisip ko, magpakuha nito, yung dayami na parang nadidecay na siya. So pinagtirhan na ng mga bulate or mga uod. So ito yung pamalit natin sa sa rice hull, which is ito yung magiging soil conditioner. Ito yung magpabuhag-hag doon sa lupa. Kasi yung yung area namin dito ay muddy soil or yung parang malagkit, sticky yung namin dito, yung lupa. Kaya haluan natin ng rice hull. So wala akong rice hull. Ito lang yung dayami. Meron naman siyang mga palay na na nabubulok. And then meron tayo dito animal manure. So baka, kalabaw, pwede rin sa baboy, kambing. Basta yung sa kambing dapat at ito dapat hindi yung bago kasi may acid pa 'yon. Ito na decompose na. Yan pinagtirhan na yung mga bulate. Yung tawag dito sa amin, yung lago, yung earthworm. So yung ginagawa ko dito guys, ihalo na natin yung yung lupa. So yung ratio natin to 1:1. 1:1:1. So isang ganito, isa din na lupa, isang ganito din, tapos isang manure din. Pero meron tayo ditong additional, papakita ko sa inyo mamaya. So before that ay i-mix ko na natin dito. Ano na natin yan. Yan. So meron tayo dito 1, 2, 3, 4, 5, 6 na empty bottles. So yan, i-ano na natin, powderize lang natin yung manure. So guys, pwede nyo itong gayahin sa bahay nyo. Pag wala kayong area na malaki, pwede kayong magtanim. So imbis na ibasura natin at magkakaroon ng basura sa ating paligid yung mga plastic ng mga kaibigan, hindi yung plastic I mean ng mineral, gawin nating makabuluhan na hindi tayo makapag dagdag ng basura. At the same time, magkakaroon tayo ng self-sufficient na gulay or tanim sa bahay. Hindi na natin kailangan bumili kapag mayroon tayong tanim. So, nung nakaraang video ko ay nag-upload ng paano magtanim ng bawang doon sa Anilins Integrated Farm sa Tisda. Yan. Ituro lang natin yung pag-mix nito hanggang sa maging even yung kanyang mixture. So, maganda to guys. Hindi natin kailangan maglagay dito ng tubig dahil basa po, umulan kasi. Yan. Dapat lang guys, yung pag-mix natin, dapat pantay talaga yung pagka-mix niya. Hindi yung marami yung itim, marami yung manure. Yan. Yan, tingnan nyo guys, ito na yung makikita nyo, ito na yung mixture natin.
tatlong minix natin. Loam soil or garden soil, manure, or kung wala po kayong animal manure, pwede nyo gamitin yung vermicast or yung galing sa ANC. Yung tae ng ANC, yung tinatawag na African Nightcrawler na na bulate. So yan na, mix natin. So ilalagay natin dito guys, taas. Before that, before ko pala ilagay dito sa paso, meron ako naisip kasi nung nakaraan nag-ulam kami ng tulya or yung clamshell. So imbes na itapon natin yung shell, ginawa ko siyang parang ko siya, inihaw or grill ko siya, sinunog. And then nakapag-produce tayo ng ganito. So source of calcium ito. So i-mix natin dito. Parang asin lang. Kasi maganda to guys, pampatibay ito sa puno ng tanim na hindi mabilis matumba or mabalik. Mix natin dyan. At meron akong idagdag din. Idagdag ko dito. Ito. Basura to guys sa inyo guys. Dahon. Balat ng saging. Basura to sa inyo guys. Tinatapon lang, iba ipinapakain sa hayop. Ito naisip ko, ay kami dito, bumili kami ng saging. So, yun. Yung ginagawin ko dito, ginagawa ko na to dati guys, actually doon sa Davao. Yan lang natin, para i-chop-chop natin ng maliliit. Yan lang. Tapos i-mix natin dito guys. Ito naman po ay saging. Source of potassium naman po ito. Nakatulong nito sa mabilis na pag-grow ng ating tanim. So, magandang to guys. Pangpadagdag ng nutrients sa ating soil. Yan. Lagyan natin dyan. Kasi guys, kung itatapon nyo lang, itatapon nyo sa paligid nyo, yung tataba po yung damo o yung mga weeds. Samantala, kung ilalagay po natin sa tanim, yung tanim natin yung tataba. Kasi pag wala tayong tanim, pag tinatapon natin sa basurahan, tinutubuan ng mga damo, which is yung damo, yung pinagtitirahan ng mga lamok. Kaya imbes na itapon natin sa paligid, ilagay po natin sa tanim. Nakatulong na sa tanim, nakabawas pa tayo sa basura. Yan po. So, dyan lang. Ihalo natin dyan. Meron pa akong idagdag dito guys, sod, sa mga vlogs natin. Yan. So maraming salamat sa opportunity na napagkapag-aral kami sa TISDA. Tinuruan kami paano mag-mix ng lupa. Kasi dati, nagtatanim kami, parang hindi effective yung pagtatanim dahil hindi natin alam yung mga mixture ng lupa. Which is ang lupa pala, hindi yung lupa lang. Dapat mayroon siyang wasto na pag-mix para ma-meet yung fertility ng lupa para makapag-produce ng magandang tanim. So, yan, lagay na natin dito. Unang itanim natin ay bawang. So, maraming sa akin, nagbabas nung nakaraan. Kwento-kwento lang daw ako, hindi ko daw sinasabi kung kumusta yung bawang. So, yung vlog na to ay gagawin ko na talaga guys. Papakita ko sa inyo yung development sa ating tinanim na bawang. So, lang natin yan guys. Huwag masyadong masikip dyan sa ilalim. Huwag ding buhaghag. Kasi pag buhaghag siya, madaling ng mga manok. So, yung gagawin natin, yan. Nakita nyo naman yung bawang. Ito yung sa roots niya. Yung sa ugat. So, dito lumalabas yung tubo niya. So, isang ganito, pwede siyang makapag-produce ng isang puso o isang malaking ng bawang. Lagyan natin dyan. So, maganda sa bawang guys kasi hindi siya nag-occupy ng malaking space. Kahit ganito lang, yung distance nila ay tutubo siya. Yan o. Tatlo lang nilagay ko. Dito sa kabila, yung dalawa. Dagdagan ko pa to guys. Kasi pag wala nang laman yung tubig na ginagamit namin sa ni Lucas, pagdidi niya sa gatas, pag timpla ay tinitipon ko yung